Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So last session na po tayo ngayon, session 10 tungkol lahat sa plane and solid geometry. So nag-prepare po ako ng 30 items tungkol dito. So kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayong session 10, sigurado marami na kayong natutunan simula session 1 hanggang dito sa session 10. Okay, so thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa mga nanonood ng aking mga tutorial. Okay, so simulan na natin. So kagaya ng mga dati, ayan, so ito na yung mga sessions na natapos na natin. So pwede nyo pong balikan yan sa aking FB at saka sa YouTube. Okay, so plain and solid geometry tayo. So ito yung number 1. So i-post nyo muna bawat slide tapos try nyo pong sagutan. Okay, so let's start. Number 1, which among the following statement is always true? Okay, so isa-isahin lang natin. So alin ba dito ang always true? Number 1, the supplement of an acute angle is acute. Pag sinabi nating supplement ibig sabihin niyan, two angles are supplementary kapag ang sum nila, let's say angle A plus angle B equal dapat sa 180 degrees. Okay? So pag sinabing supplementary angles ay dalawang angle na ang sum ay 180. So ang sabi, ang supplement daw ng acute angle is acute. So false ito. Bakit false? Kasi mag-counter example tayo. Acute angle, o let's say ang acute angle, itong letter A natin, gawin nating 30 degrees. So ang supplement ng 30 degrees ay 180 dapat ang sum. So 150 dapat yung kanyang supplement. So therefore, hindi acute itong 150 kaya false itong letter A natin. So next, letter B. The complement of an angle is obtuse. So pag sinabi naman nating complementary angles, two angles are complementary if their sum is 90 degrees. So ang sabi, ang complement daw ay obtuse. So mag-assign tayo ng angle. Let's say itong angle A ay 30 ulit. So kung 30 degrees ang angle A, ang angle B natin ay magiging 90 minus 30. So 60. So yung 60 degrees hindi siya obtuse. Okay, so false. So mali ang letter B. So next, letter C. The complement of any acute angle is acute. So parang ito, magtutrue ito kasi complementary, di ba? Kagaya na itong kanina. Angle A plus angle B equals 90 degree pag sinabi nating complement. So ang complement ng acute angle, magiging acute din yan. Kasi kahit anong i-assign natin na acute angle dito sa A, ang masosolve natin na value ng B ay acute din. Kasi nga ang sum nila ay 90. So let's say ang angle A natin ay 1, ang magiging angle B natin ay 89 kasi ang sum dapat nila ay 90 degrees. Okay? So kahit anong i-assign natin dito sa angle A, ang magiging value nitong angle B natin, acute palagi. So therefore, ang sagot dito ay letter C. And then letter D, explain na lang natin kung ba't false ito. Two supplementary angles are congruent. So sabi, two supplementary angles are congruent. Always true ba siya? Hindi siya always true. Pero pwede. Pwedeng magkaroon ng supplementary angles na congruent. Yun ay kapag ang dalawang angles natin ay 90 degrees plus 90 degrees equals 180 degrees yan. Supplementary sila. Pero hindi always true yan. Magiging true lang kapag 90 at 90. Okay? So, kapag, yan. So, kasi sabi, two supplementary angles. So, hindi laging true. Dito lang siya magiging true kapag 90 at 90. Okay, so next. Number 2. The first angle of a quadrilateral is 50 degrees. The second is twice as the first. And the third is the same as the second. What is the measure of the fourth angle? So, pag sinabi natin quadrilateral, ano ba ang sum ng angles niyan? Kasi kapag meron tayong, nagsimula kasi yan sa triangle. Kapag may triangle tayo, ang sum niyan, kahit anong triangle, ang sum ng angles natin ay equal sa A plus B plus C is equal to 180 degrees. Okay? Any triangle, ang sum ng angles ay 180 degrees. Pag sinabi naman quadrilateral, ang sum ng quadrilateral ay magiging 360. Kasi kapag nag-drawing tayo ng kahit anong quadrilateral, basta four sides. Ayan, basta four sides, makakabuo kasi tayo dito ng dalawang triangle. Ayun, dalawang triangle. So itong unang triangle, 180 ang sum. Ang pangalawang triangle, 180 ang sum. So therefore, kapag quadrilateral, ang sum niyan ay equal dapat sa 180 times 2.
So ang sum ng quadrilateral ay 360 degrees. Okay? So isolve lang natin. Ang sabi dito, the first angle, so gawin nating A, B, C, D, yung mga angles natin. Okay? So tapos, ang sum dapat nitong apat na angles natin ay 360 degrees. So ang sabi, the first angle of a quadrilateral is 50 degrees. So gawin natin angle A yung 50 degrees. Okay? Next, the second is twice. Second is twice as the first. So kung yung first ay 50 degrees, itong second twice daw, edi magiging 100 degrees. Okay? And the third is the same as the second. Yung third daw, yung C, same sa second. So 100 din ito. So tinatanong, what is the measure of the fourth angle? So ang measure ng fourth angle, lagyan natin ng letter N ito. Kahit anong variable, hindi natin alam. So tapos, i-add natin itong apat. I-add natin yung apat. Equal dapat siya sa 360 degrees. Okay, so i-add natin itong tatlo, 50 plus 100 plus 100. That is equal to 250 degrees plus N is equal to 360 degrees. So, lipat natin sa kabila yung 250 or subtract 250 degrees to both sides. So, therefore, ang value ng n natin, yung fourth angle, so yun pala yung angle D ay equal sa 360 minus 250, that is equal to 110 degrees. So, therefore, letter C ang tamang sagot. Okay? So, next, number 3. What type of regular polygon is one whose each interior angle measures 108 degrees? So ano daw type ng regular polygon? Pag sinabing regular polygon, pare-parehas yung sukat ng bawat side. Okay? Is one whose each interior angle measures 108 degrees. Okay? So ang formula na gagamitin natin dito, yung formula para sa sum ng interior angles ay n minus 2 times 180 degrees. Yan yung sa sum. Pero kapag hinahanap na natin ay each interior angle, ang magiging formula natin, i-divide lang natin sa n. Okay? So ito na yung formula ng each interior angle. So ilagay ko na lang dito interior angle. Ayan. IA na lang, interior angle. Okay? Interior angle ng regular polygon. Okay, so ito lang yung formula na gagamitin natin. So kung sabi, given daw yung each interior angle ay 108 degrees. So ipalit lang natin itong 108 degrees dito sa IA. Ito yung interior angle. So therefore, we have 108 degrees is equal to n minus 2 times 180 degrees divided by n. So itong n ilipat natin sa kabilang side. Dalhin natin dito by multiplying both sides. Multiply natin both sides by n para mawala yung denominator natin. So wala na ito. So i-multiply natin ito, we have 108 degrees times n equals, ito naman, i-distribute natin. Okay? Distribute natin 180 degrees times n. So we have 180 degrees times n minus 2 times 180, that is equal to 360 degrees. So solve for n. Pagsamahin lang natin ito. Itong 180 ilipat natin sa kabila. So therefore, subtract tayo ng 180 degree n, 180 degree n to both sides. So wala na ito. Ang magiging sagot pala natin negative. Pero negative din itong 360 degrees. So subtract natin ito, 108. 108 minus 180, that is equal to negative 72 degrees times n. So last step, divide lang natin both sides by negative 72 degrees. So cancel out. So pag dinivide natin, ang ano ang sagot dito? 360 divided by 72, ang magiging sagot ay 5. So therefore, meron tayong 5 sides. 5 sides ito, so ibig sabihin, anong polygon yung merong 5 sides? That is pentagon. So letter C ang tamang sagot. Okay? So next, number 4. How many diagonals does an octagon have? Okay, so ang formula para sa number of diagonals ng isang polygon ay equal sa n minus 3, n minus 3 divided by 2. Okay? So yan ang formula natin para sa number of diagonals ng isang polygon.
Okay, so yung formula natin, so may kulang, kulang pa ng times n pa pala ito. So times n, n times n minus 3 divided by 2. N times n minus 3 divided by 2. Okay? So yun yung formula para sa number of diagonals. So actually itong diagonals, dalawang klase yan eh. Yung intersecting diagonals at yung non-intersecting. Pero kapag hindi naman nakalagay sa question natin, nakalagay how many diagonals lang, ibig sabihin yan, ano lang, ang hinahanap natin dyan, yung intersecting diagonals lang. Okay? So does an octagon have? So gamitin lang natin yung formula. So ang sabi octagon, ilang sides ba ang octagon? Octagon, no? So therefore, meron tayong 8 sides. So substitute lang natin sa formula, 8 sides. So we have 8 and then we have 8 minus 3 divided by 2. So magiging sagot ay 8 times 8 minus 3, that is equal to 5. And then divided by 2. So therefore the answer is 8 divided by 2, that is 4. And then 4 times 5, we have 20. So merong 20 diagonals ang octagon. Pag dinrawing natin yan, so let's say octagon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So para ipakita natin yan, ito yan, number of diagonals dito sa part lang na ito sa point na to, we have 1, 2, 3, 4, 5. May 5 diagonals dito sa point na ito na A. Okay? So ito yon, 5 diagonals. Eh meron siyang meron siyang 8 na vertices, di ba? So sa isang vertex meron siyang 5. Tapos kapag dito naman sa point na ito, another 5 ulit 'yan. So meron tayong 8 na 5. Tapos i-divide natin sa 2 kasi nabilang na natin 'yun eh, yung A papunta dito sa bawat isa. Tapos yan, yung parang dito A papunta dito, B, C, D. Let's say ito, A papuntang D, nabilang na natin yung A papuntang D, tapos yung D naman papuntang A, parehas din yun. Kaya meron tayong divided by 2. Okay? So, ganyan yung explanation para sa formula ng diagonal. Okay? So, therefore, next, number 5. What is the sum of the interior angle of any pentagon? So, hinahanap natin ngayon, sum ng interior angle. What is the sum of the interior angle of any pentagon? So, ang formula ng sum of interior angle ay n minus 2 times 180 degrees. Okay, so ba't wala sa gitna yan? Okay, so yan lang yung ating formula. So pag sinabing pentagon, ilang sides ba ang pentagon? Pentagon ay merong 5 sides. So i-substitute lang sa formula. So therefore, we have 5 minus 2 times 180 degrees. So 5 minus 2, that is 3 times 180 degrees. Therefore, the sum is equal to 540 degrees, which is letter C. Okay? So next, number 6, part of a line and has two endpoints. So definition lang, part of a line and has two endpoints. Pag sinabi nating line, ito yung line. Okay? Yan. Extend yan both direction. Meron dapat arrow dito. Okay? So ibig sabihin yan, dire-diretso, walang katapusan yan. Pag sinabing point, syempre, point, ito lang yun. Isang point lang siya. Ito lang. Yan lang yung point. And then we have line. So hindi ito yung line. Mali yung line kasi yun na nga yung ito na nga yung given na line. Itong line na ito. Okay? So let's say ito yung line AB. So ang hinahanap natin, part lang ng line na merong two endpoints. So yung ray, ang ibig sabihin naman ng ray, ito yung ray, ito yung ray. Kalahati lang yan ng line. May isang endpoint. Okay? And then ito yung magiging sagot natin, line segment. Pag sinabing line segment, part yan ng line na merong dalawang endpoint. Okay? So ito yung line segment. Ito yung ray. Ito yung point lang. Tapos ito namang isa, kapag dalawa yung arrow sa magkabilang dulo, yan yung line. Okay? So therefore, ang line with two endpoints, ang tawag doon ay line segment. Minsan segment na lang yung tawag. Okay? So next, number 7. Find the value of y. So given dito, itong N, line N, ito yan, at line M, parallel daw yung line N tsaka line M. So gagamitin natin dito yung definition ng parallel lines cut by transversal. Itong line T natin, ito yung transversal. Okay? Transversal yung tawag dyan.
kinat niya yung dalawang lines natin, N at M, tapos parallel yan. Dahil parallel, ibig sabihin, itong corresponding angles, itong 49 dito na angle, tsaka itong 6x plus 25, equal yan. Kasi corresponding angles ng transversal, ng parallel lines cut by transversal ay congruent. So, ibig sabihin, masosolve natin ang x. Pero ang hinahanap natin, value ng y. Bago natin masolve itong value ng y, kailangan muna isolve natin itong x. Okay? So, isolve muna natin yung x. I-equate natin itong 49 tsaka 6x plus 25 kasi sila ay corresponding angles. Okay, so we have 6x plus 25 equals daw sa 49. So solve natin yung x, lipat natin yung 25 sa kabila, subtract 25 to both sides. So therefore, we have 6x is equal to 49 minus 25. That is equal to 24. Divide both sides by 6. So the value of x is equal to 4. Ngayon, ang value ng x ay 4, ang hinahanap natin ay y. So dahil meron na tayong value ng x, pwede isolve muna natin itong okay, so itong kabilang side dito 49, no? Tapos itong kabilang part na ito 10y plus 31 din ito. Kasi parehas yan. Itong angle na ito ay parehas dito. Tapos naka-form ito ng linear pair. 'Di ba nag-form ng linear pair ito? Angle na ito tsaka angle na ito linear pair. So therefore ang sum dapat niyan ay 180 degrees. Okay, so ang equation natin ay 10y plus 31 plus itong isang angle, 49, lagyan natin ng parenthesis para malinaw. Itong angle na ito, tsaka itong isang angle na ito, dahil sila ay magkatabi at may straight line, equal dapat yan sa 180 degrees. Okay? So now solve for y. So pagsamahin lang natin itong dalawa. So we have 10y plus 31 plus 49, that is equal to 80, equals 180 degrees. And then subtract 80 to both sides. Cancel this. We have 10y is equal to 180 minus 80. We have 100. Last step, divide both sides by 10. Therefore, the value of y is 100 divided by 10 is 10. So the correct answer is letter D. Okay, so next, number 8. An angle is 14 degrees more than its complement. Find its supplement. So mag-let tayo ng x. Ito yung given na angle. Let x. Ang sabi, an angle is 14 degrees. 14 degrees more than its complement. Okay? Yung angle daw 14 degrees more than its complement. So kung ang x ay angle, ang complement natin, ang complementary angles, ang sum dapat ay 90. So therefore, ang complement na tong given natin na angle ay 90 minus x. Ito yung complement. Okay? So ang hinahanap natin ay yung supplement. Kapag supplement naman, ang sum dapat nun ay 180 degrees. So therefore, kung ang angle natin ay x, ang supplement ng x ay 180 minus x. So ito naman yung hinahanap natin na supplement. So ito yung hinahanap natin supplement. Pero bago natin makuha yung supplement, isolve muna natin yung angle x. So ang sabi dito, an angle. So gawin natin yung equation, an angle. So yun yung x is, ibig sabihin nun ay equal sign. 14 degrees more than. Ayun, more than. 14 degrees more than, so 14 plus. Ibig sabihin ng more than plus. Its complement, ibig sabihin yung complement niya, 14 plus yung kanyang complement, so 90 minus x. Okay? So yan ang ating working equation. Solve na lang natin ang x. So combine natin ito. So we have x is equal to 14 plus 90, that is equal to 104 minus x. And then, itong negative x ilipat natin sa kabilang side. So add x to both sides. Cancel na ito. X plus x, that is 2x equals 104. Divide both sides by 2. Therefore, ang value ng angle natin ay equal sa 104 divided by 2, that is equal to 57. Pero itong 57 ba to? 52 lang pala, sorry. 52. Ito yung angle. Baka ma-excite, may 52 kasi. Mali itong 52 ha. Ang 52, yan yung angle. Ang hinahanap natin ay yung kanyang supplement. Para makuha yung supplement, isubtract natin sa 180. So ang supplement ay 180 minus 52. So that is equal to
180 minus 52, the answer is 128 degrees. So ito yung kanyang supplement. Baka ma-excite tayo, hindi 52 ang tamang sagot, kundi 128 degrees dapat. Okay? Next, number 9. What is the area of a circle inscribed in a square having a side of 6 centimeters? So i-drawing muna natin. Area of a circle inscribed, di ba? Ang hinanap natin area ng circle inscribed in a square. Ibig sabihin niyan yung circle ang nasa loob ng square. Kasi area ng circle inscribed in a square. So ito yung drawing niya. Nasa loob yung circle. In a square having a side of 6 centimeters. Ang side daw nitong square ay 6 centimeters. Ang side nitong square. So ibig sabihin, ang diameter, dahil naka-inscribe siya, ang diameter nitong circle natin ay 6 centimeters din. Tapos ang radius niya kalahati ng 6 centimeters, edi 3 centimeters ang kanyang radius. Ito yung radius. So ngayon, hinahanap natin area ng circle. Okay? Area na itong circle ang hinahanap natin. So ang gagawin lang natin ay gamitin yung formula ng area. Area ng circle ay equal sa pi r squared. Alam na natin na ang radius natin ay ito, 3 centimeters. So therefore, substitute lang natin pi times 3 squared. Therefore, the answer is 3 squared is 9 times pi. So we have 9 pi square units. So ang tamang sagot ay letter A. 9 pi. Next, number 10. A triangle has a perimeter of 50 centimeters. If two sides are equal and the third side is 5 more than the equal side, what is the length of the third side? So given ang perimeter daw ay 50 centimeters. Tapos two sides are equal. Two sides are equal, ibig sabihin isosceles, no? Isosceles yung ating triangle. O, drawing natin isosceles, equal daw itong dalawa. Okay? So lagyan natin ang side natin, side A, side B, tsaka side C. So ang sabi, ang perimeter daw ay 50 centimeters. So ibig sabihin, A plus B plus C ay equal sa ating perimeter. Tapos ang perimeter natin ay 50 centimeters. Okay? So ang sabi, two sides are equal. So ibig sabihin itong A tsaka B parehas. Itong B equal din sa A. So pwede natin itong gawing A plus C is equal to 50 degrees. Okay? Or 50 centimeters pala. And then ang sabi, ang third side daw natin, ang third side is 5 more than the equal side. Okay? So itong third side daw natin 5 more than. Kung itong dalawa ay equal, so itong isang side natin ay A, tapos itong side natin magiging A na rin dahil nga equal sila. Itong pangatlong side natin, itong pangatlong side, 5 more than. So ang magiging length nitong pangatlong side natin ay A plus 5 kasi nga 5 more than the equal side. So ang magiging equation na natin, palitan na natin itong C. Magiging na siyang A plus itong C natin ay ginawa nating A plus 5. Equal na siya sa 50 centimeters. So ang hinahanap natin, what is the length of the third side? Ito yung hinahanap natin na third side. A plus 5. So isolve muna natin itong equal sides na A. Okay? So i-add natin itong tatlo. So A plus A plus A plus 5, we have 3A plus 5 is equal to 50. Then, lipat yung 5 sa kabila, subtract 5 to both sides. So therefore, we have 3A is equal to 50 minus 5 equals 45. Divide both sides by 3. Therefore, ang length ng side A natin ay 45 divided by 3, 15 centimeters. Take note yung 15 centimeters, ito yung A. Ito yan, 15 centimeters. Tapos itong B na equal daw sa side A, 15 centimeters din. Ang tinatanong natin itong third side na A plus 5. Therefore, ang third side natin, A plus 5 is equal to 15 plus 5. The answer is 20 centimeters. So ang third side ay letter D, 20 centimeters. Okay, so next, number 11. A square has an area of 400 square centimeters. What is its perimeter? So kailangan alam natin yung formula ng area
ng square tsaka area or tsaka perimeter ng square. Okay? Ang area ng square ay equal sa s squared. Ang perimeter naman ng square ay 4s. I-add lang natin yung tatlong side, yung apat na side. Kaya 4s dahil equal sides lahat yon. So may given tayo, ang square daw has an area of 400 square centimeters. Yung area palitan natin ng 400. So 400 is equal to s squared. Hinahanap natin perimeter. So masosolve natin itong s. To solve for the s, kunin lang natin yung square root ng both sides. Yung positive lang ang kukuhanin natin. Square root ng 400, eksakto yan. So ang 400 ay equal sa 20 times 20 or 20 squared equals s squared. So s na lang ito. Square root of 20 squared, cancel lang yan. So therefore, ang value ng s natin ay equal sa 20. Side pa lang yan. Ang hinahanap natin ay perimeter. Substitute natin dito, ang formula ng perimeter ay 4s. Na-solve na natin yung s natin. Ang value ng s ay 20. So therefore, 4 times 20, the value of the perimeter of the square is 4 times 20, 80 centimeters. So the correct answer is letter B. Okay, so next, number 12. One of the legs of a right triangle is 5 centimeters long and its hypotenuse is 15 centimeters. How long is the other leg? So gamit tayo ng Pythagorean theorem dito kasi meron tayong right triangle. Sabi one of the legs, so i-drawing natin ang right triangle natin, hindi ito naka-scale. Ayan, so right triangle. One of the legs of a right triangle is 5 centimeters long and its hypotenuse is 15. Hypotenuse, ito yan. So we have ang legs natin A and B kasi ang formula na gagamitin natin, C squared is equal to A squared plus B squared. C is the hypotenuse. So ang sabi, hypotenuse daw ay 15 centimeters. Yung isang leg ay 5 centimeters. So ilagay natin kahit saan dito. Dito ko na lang sa A ilalagay yung 5 centimeters. Ang tinatanong, how long is the other leg? How long is the other leg? Ito yon, yung letter B. Lagay natin X. Ayan. So yung, or pwede kahit B na lang, baka malito pa pag dalawa yung unknown natin. So hanahanap natin yung value nitong B. Substitute lang natin yung mga given natin. Ang C natin, hypotenuse ay 15. So we have 15 squared is equal to A squared. So that is 5 centimeters. So we have 5 squared plus B squared. Okay, solve for B. So 15 squared, that is 15 times 15, that is 225. 5 squared is equal to 25. And then we have plus B squared. Solve for B squared, so subtract 25 to both sides. Cancel ito. 225 minus 25, that is equal to 200 equals B squared. So ngayon, kunin natin ang square root ng both sides. So therefore, we have square root of 200 equals B squared. So makakancel out na yung square at square root. So B na lang. So ito ay simplify natin. Ang 200 kasi hindi siya perfect square. So pero may factor siya na perfect square. Yung 200, pwede natin yung isulat as 100 times 2. Kasi ang 100, perfect square ang 100, di ba? Ang square root ng 100 ay 10. So, pwedeng paghiwalayin yan, square root of 100 times square root of 2 equals B. Yung 100, perfect square ito, ang sagot dyan ay 10. So, therefore, ang final answer natin, i-multiply lang dito, 10 square root of 2 equals B. Ito na yung ating other leg. The correct answer is letter D, 10 square root of 2. Hindi na kailangang i-multiply yung square root of 2, no? So, yun na yung final answer natin. Hindi na kailangan ng calculator. The next, number 13. In a right triangle ABC, the right angle is at C. The measure of AC is 6 and BC is 7. What is the measure of AB? So, i-drawing daw natin yung right triangle natin. Right triangle, ang sabi, in a right triangle ABC, the right angle is at C. Right angle, nandito daw yung right angle sa C. So, lagyan natin itong dalawa ng A at B. Okay? So, ang sabi, the measure of AC is 6. AC, ito yan, A papuntang C. 6 daw ito. And then BC is 7. BC, ito yung 7. Ang hinahanap natin, what is the measure of AB? Yung AB, yun yung hypotenuse. So, lagyan natin ito ng small na c. Okay?
So gamitin ng Pythagorean theorem, sabi sa Pythagorean theorem, hypotenuse c squared, ayan, c squared is equal to the sum netong dalawang legs natin. So equal sa 6 squared, ito yon yung 6, plus square nitong isa pang leg 7 squared. So solve lang natin yung c, we have c squared equals 6 times 6, that is 36, plus 7 times 7, we have 49. So therefore, c squared equals, add lang natin ito, 36 plus 49, that is equal to 85. Okay? Tama ba? 36 plus 49 equals sa 85. So parang wala sa choices yung sagot, no? May typo siguro ako dito, hindi ko na isulat yung square root. Ang value ng c natin, kukunin natin yung square root ng both sides, cancel yung square at square root. The value of c is square root of 85. Okay? So may typo ako dito, hindi ko na i-type yung square root dito sa 85. So ang tamang sagot dapat letter B, na hindi ko na-miss ko yung square root sa pagta-type ko ng choices. Okay? So next number 14. A rectangular field has dimensions 500 meters by 70 meters. Find its area in hectares. So kailangan alam natin yung conversion ng hectares dito. So isolve muna natin in using meters. Okay? So using meters, sabi rectangular field has dimensions 500 meters by 70 meters. So kunin muna natin yung area. Area ng rectangle ay equal sa length times width. O ganun lang kasimple. So length times width, ang length natin 500 meters. Multiply natin sa kanyang width 70 meters. So pag minultiply 500 times 70, 5 times 7 lang yan, 35. Tapos kopyahin natin yung tatlong zero. Tatlong zero. Therefore, meron tayong 35,000 square meters. So ang tinatanong, find its area in hectares. So obvious naman dito, no? Kung alam na natin 35,000 yung square meters, i-convert lang natin ang 1 hectare. 1 hectare ay equal yan sa, kasi eksaktong sagot dito, ito 35 o 3.5. Equal yan sa 10,000 square meters. So 35 divided by 10 or 100,000 ito. O tama ba? 35,000 ito, no? So 35,000 divided by 3.5. So tama nga, 10,000 lang. So kailangan alam niyo yung conversion, 1 hectare ay 10,000 square meters. So ito i-divide lang natin. 35,000 square meters, divide lang natin sa 10,000 dahil yun yung conversion natin. Therefore, the answer is 3.5 hectares. So letter D yung tamang sagot. Okay? Or obvious na nga dito kahit hindi nyo alam yung conversion. Kita naman, no? 2, 2.53, 3.5. So let's say, kasi baka nalito dito, kagaya ko kanina. Kung halimbawa, nalito kayo sa 10,000 or 100,000. So basta kita nyo naman sa mga choices. So automatic, ayun, 3.5. So ang 1 hectare ay equal sa 10,000 square meters. Okay? Next, number 15. The altitude. The altitude of a triangle is 5 meters and the base is 20 meters. What is the area of the triangle? So formula lang ito ng area ng triangle, no? So ang area ng triangle, drawing tayo ng triangle. So ang area ng triangle ay equal sa 1/2 base times height. So given dito, no, kahit hindi na natin i-drawing, nakalagay na dito sa given. The altitude, yung altitude, ano yan, same yan ng base. Sorry, same ng height. Altitude, same ng height. Okay? So the altitude of a triangle is 5 meters. So given daw ang height natin or altitude ay 5 meters and the base is 20 meters. So ang base natin ay 20 meters, hinahanap lang natin what is its area. So i-substitute lang natin. Meron na tayong given na height at base. So ang area na hinahanap natin ay 1/2 times the base, 20 meters, times the height, 5 meters. Kahit huwag na natin isama yung meters sa computation natin, basta automatic ang ating final answer dapat ay square meters. Okay, dahil area. So 20, 1/2 of 20, so that is equal to 10. And then multiply natin
10 times 5 equals sa 50 square meters. So therefore, letter C ang tamang sagot. Okay, so ipopost ko muna. Break lang ako ng konti. Mahaba masyado, no? So post lang saglit. Okay, so number 16. The area of a rectangle whose width is x minus 7 is x squared minus 2x minus 35. What is the length? Okay, so given daw yung area, no? So area of a rectangle. So given ang area ng rectangle ay equal, whose width, given yung area, no? Tsaka width. Whose width is x minus 7. So ito yung width natin, x minus 7. Ang area daw ay x squared minus 2x minus 35. Ang hinahanap natin ay length. What is the length? So ang formula ng area ng rectangle ay equal sa length times width. Okay? So substitute lang natin yung mga given natin. So ang area, palitan natin ito. So we have x squared minus 2x minus 35 is equal to length times width. So length and then ang width natin given x minus 7. So ang hinahanap natin ay length. Para ma-solve natin yung length, i-divide lang natin both sides sa width natin na x minus 7. Okay? So magpa-factoring lang tayo dito. So ayan na yung value ng length natin. So mag-factoring lang tayo dito, x squared minus 2x minus 35. Ang factor nitong x squared, ayan, copyin lang natin yung denominator na x minus 7. Factor ng x squared ay x and then factor ng negative 35 such that ang sum dapat ay negative 2. So magiging negative 7 dapat tsaka positive 5. Okay? Kapag minultiply negative 7 times 5, that is negative 35. Kapag inad negative 7 plus 5, that is negative 2, the middle term. Okay? So therefore, pwede nating i-cancel itong x minus 7. Ang length natin ay equal sa x plus 5. So the correct answer is letter B, x plus 5. Okay, so sorry, so parehas yung nasa choices ng A and B, no? Negative yung isa dito. So x plus 5 pala yung nakopya ko. So anyway, so ang tamang sagot ay x plus 5. Okay? So next, number 17. The football fields are 120 meters from goal line to goal line. If Ben Memorial Football Field is 400 meters around, how wide is the field? Okay? So yung football field daw, may sobra ng S, no? Football field are 20 meters from goal line to goal line, 120 meters down. So, ibig sabihin, ano yan? So, let's say ito yung football field natin. Rectangle, di ba ang football field? So, 120 meters daw from goal line to goal line. 120 meters. So, ibig sabihin, yun yung length natin, 120 meters. So, ang sabi, if Ben Memorial Football Field is 400 meters around, ibig sabihin yun yung perimeter. Okay? So, tinatanong, how wide is the field? Ito yun, how wide? Ito yung hinahanap natin, yung width. So, syempre, 120 meters dito, 120 meters din dito sa kabila. So, itong kabila, parehas yan na W. Tapos, ang given, ang perimeter daw natin ay 400 meters. So, ang formula ng perimeter ng rectangle ay 2L plus 2W. I-substitute lang natin yung mga given natin para ma-solve natin itong W. So, ang perimeter natin given ay 400. Substitute lang natin. Equals 2L. Ang value ng L ay 120 meters plus 2W. Okay? So, multiply lang natin ito or pwede i-divide na agad both sides by 2. So, depende sa inyo, no? So, pag minultiply natin ito 2 times 120, we have 240 plus 2W and then kopyahin ang 400 sa kabilang side. Subtract 240 to both sides para makombine ito. So, subtract 240, lipat sa kabila, no? So, cancel this. So, 400 minus 240, that is equal to 160 equals 2W. Last step, divide both sides by 2. Therefore, the width of the football field is 160 divided by 2 is 80 meters.
Letter D ang tamang sagot. Okay, so next, number 18. A trapezoid whose height is 12 centimeters and whose bases are 30 centimeters and 48 centimeters respectively, find its area. So ano bang area ng trapezoid? Ang area ng trapezoid ay equal sa what? Parang ano din to, triangle, 'di ba sa triangle, 1/2 base times height. Pero sa trapezoid, dalawa yung base natin. Kaya yung B, mapapalitan ito ng B1, B sub 1 plus B sub 2 and then times height. Okay? So 1/2 base times 1, B1 plus B2 times height. So substitute lang natin yung mga given natin. Ang sabi, ang height daw ay 12 centimeters. So ang height ay 12 centimeters. Ang bases natin 30 at 48. So kahit magkapalit yan. Base 1 ay 30, ang base 2 ay 48. Ang hinahanap natin, find its area. So substitute lang natin sa ating formula, ang area natin ay equal sa 1/2 B1 plus B2, so we have 30 plus 48. 30 plus 48 and then times the height, 12 centimeters. Okay? So simplify lang natin itong 12, 1/2, pwedeng i-divide natin dito sa 2. 12 divided by 2, so 6 na lang yan. And then i-add natin ito, 30 plus 48. That is equal to 78 and then times 6. So 78 times 6, i-calculate nyo na lang yan. The answer is 468 square centimeters. Okay? So letter C ang tamang sagot. Next, number 19. A floor space measuring 6,000 square inches is to be covered with tiles, each measuring 4 inches by 5 inches. How many tiles would you need to completely cover the floor area? So, ang tinatanong natin, how many tiles? Ilang tiles daw would you need to completely cover the floor area? Given yung floor area natin dito, floor space measuring 6,000 square inches. So yan yung area. Given area natin ay 6,000 square inches. Tapos, yung dimension ng isang tile ayan, is to be covered with tiles each measuring 4 inches by 5 inches. Kunin natin yung area ng isang tile. So area ng isang tile, dito area ng isang piraso, yan, A sub, ano na lang, yan, tile, ay equal sa 4 inches by 5 inches. So multiply lang natin. Area ng tile natin, length times width. So 4 inches times 5 inches. So therefore, the area is 20 inches squared. Okay? So, ang tinatanong, ilang pieces daw? Para malaman natin yung kung ilang pieces, i-divide lang natin ito. Yung total area divided by area ng tile. So, para mahanap natin kung ilang pieces, how many tiles. So, divide lang natin 6,000 yung total na area divided by sa area ng isang tile. So, we have 20. So, divide lang natin, tanggalin lang natin yung tig-isang zero, no? 600 divided by 2, that is equal to 300 pieces. So, the correct answer is letter A, 300 pieces. 300 tiles ang kailangan para ma-cover. Okay? Next, number 20. In a triangle XYZ, side XY is 13 centimeters long and side XZ is 21 centimeters long. How many possible lengths can side YZ have if its measure is a whole number? So, kahit wala ng drawing ito, no? So, lagyan na lang natin. So, XYZ daw. XYZ. O, kahit saan ito, hindi naka-scale. XYZ. Ang XY daw ay 13 centimeters. So, ito yung 13. Ang XZ ay 21 centimeters. So, ito yung 21. Ang tanong, how many possible lengths can YZ have? Ito yung YZ. Ilan daw ang pwedeng lengths ng YZ kapag whole number? Whole number. So gagamitin natin dito yung property na itong triangle. Kailangan ang sum ng two sides ng isang triangle equal dapat dun sa pangatlo. So lagyan natin ito ng variable, let's say ito ay x. Kailangan kapag inad natin yung any two sides ng isang triangle, greater than dapat siya sa pangatlo.
So therefore, pag inad natin itong 13 at 21, 13 plus 21, greater than dapat yan dito sa pangatlo natin na x. So ganun din, kahit alin dito sa combination ng dalawa, no? Itong x at 21, kapag inad natin yung x at 21, greater than dapat yan dito sa isa, sa 13. And then, ito namang pagpartnerin natin, x at 13 naman, yung x at 13, kapag inad, greater than dapat yan dito sa 21. Okay, so isolve lang natin ito, bawat isa. 13 plus 21 equal ito sa 34. So ibig sabihin nito ay 34 ay greater than x. Or pag binaligtad natin, equal yan sa pag binaligtad natin, x ay less than 34. Okay? Binaligtad lang natin, pabaliktad. Ito naman x plus 21 greater than 13, ilipat natin sa kabila itong 21. So therefore, we have x is greater than 13 minus 21. And then, we have x is greater than 13 minus 21, that is negative 8. Negative 8, no? So, baliwala na to, hindi natin gagamitin ito kasi greater than negative 8. Itong kabila naman, subtract lang tayo ng 13 to both sides. So, therefore, x is greater than 8. Ngayon, pagsasamahin natin ito, less than 34, tapos greater than 8. So, pag sinulat natin yan, pag pinag-isa natin yung inequality, equal yan sa x, ay between 8, ayan, x greater than 8, so ibig sabihin yan, 8 less than x less than 34. So ngayon, bilangin natin yung mga whole numbers na, bilangin natin yung mga whole numbers. Simula sa 8, greater than 8, so ibig sabihin nun, magsisimula tayo sa 9. Tapos less than 34, so yung dulo natin ay 33 lang. So bilangin lang natin ito, 9, 10, 11, 12, and so on hanggang 32, 33. So ilan lahat yan? Para makuha, isubtract lang natin 33 minus 9 plus 1. Kasi pag minus natin, hindi mapapasama doon yung 33. So 33 minus 9 plus 1. So anong sagot doon? Minus 9 plus 1, that is equal to 25. Or sorry, dapat pala kasama tong 33 hanggang 34, no? So pag minilang natin 9 to 33, but wala sa choices. 33 minus 9, 24 plus 1, that is 25 dapat. Pero wala sa choices yung 25. Okay, kasi 13 plus 21, 34. Hindi kasama itong 34. So yung shortcut dito, isubtract lang natin ito, no? 21 minus 13. 21 minus 13, that is 8. So ito na yon, 8. Tapos 13 plus 21, that is 34. So wala talaga sa choices. Kasi para maging greater than 8, kailangan yung next na whole number natin, 9 dapat. Tapos less than 34, 33 lang yan. Pag binilang naman natin 9 hanggang 33, so kulang, no? 33, 33 minus 9. So sakto talaga, 24 plus 1, 25. So wala sa choices. Galing ito sa isang reviewer. So 25 dapat ang tamang sagot. Wala sa choices. 27 yung pinakamalapit dito. Okay? So next number, 21. A sphere has a volume of 36 pi cubic centimeter. What is its radius? So given yung sphere, tapos may volume siya na 36 pi centimeter cube, what is its radius? So ano ba ang formula ng volume ng sphere? Volume ng sphere ay equal sa 4 over 3, 4/3 pi r cube. Okay? So substitute lang natin. Given daw yung volume 36 pi. So substitute lang natin, 36 pi, palit natin dito sa volume, equals 4 over 3 pi r cube. Solve natin itong r. So tanggalin muna natin itong, para mangyari yan, i-multiply lang natin both sides by the reciprocal. Reciprocal ng 4/3 pi, so that is 3. Reciprocal na to, no? So 3 over 4 pi. Okay? So 3 over 4 pi. So, makakancel lang itong 3.
Makakancel yung 4 pi. Ayan. So matitira na dito ay r cube. And then, etong 36, etong pi makakancel na. Etong 36 pwedeng i-divide sa 4, that is 9. And then we have 3 times 9, so we have 27 equals r cube. Para ma-solve natin yung r, etong 27 i-express natin as 3 cube. 3 times 3 times 3, that is 27. So, yun, makancel na yung r natin. So, yung cube parehas. So, therefore, ang radius natin ay 3 centimeters. So letter B ang tamang sagot. Okay? So next, number 22. A cone has a radius of 6 centimeters and a height of 8 centimeters. What is its surface area? So hinahanap ang surface area ng cone. Okay? So alamin lang natin yung mga given muna. A cone has a radius of 6 centimeter. Ang radius daw ay 6 centimeters. Ang height ay equal sa 8 centimeters. Ang hinahanap natin ay surface area netong cone. Okay? Okay, so ang formula ng surface area ng cone ay equal sa pi r squared plus pi rs. Okay? Pi rs. Yung S natin dito yung slant height. Okay? So i-drawing muna natin yung cone natin. So ito yung cone natin, di ba? Yan, cone. Drawing natin yung ating cone. Yan. So isosolve muna natin dito yung S. Itong S dito yung slant height. So surface area is equal to pi. May given tayo na radius 6 centimeters. So 6 squared plus pi. And then we have r 6 centimeters ulit. Tapos yung slant height, isosolve pa natin. So given dito yung radius. May radius tayo na 6. Tapos yung height natin ay 8. So pwede nating makuha tong slant height. Slant height, lagay natin ito ng S. Pythagorean theorem lang yan. So kung alam niyo yung Pythagorean triple, meron tayong 6, 8, automatic, ito ay 10. Hindi na kailangang isolve yan. Pero pag nag-Pythagorean theorem tayo dyan, so isolve natin itong hypotenuse. So we have 6 squared plus 8 squared is equal to itong slant height natin, S squared. So we have 6 squared is 36 plus 8 squared, 64 is equal to S squared. We have 100 equals S squared. Therefore, pag kinuha ang square root ng both sides, ang value ng slant ano natin at neto slant height ay equal sa 10. So i-substitute natin dito. So therefore, simplify 6 squared, we have 36 pi plus 6 times 10 times pi, we have 60 pi. I-add lang natin yung numerical coefficient, 36 plus 60, that is equal to 96 pi. So centimeter square, dahil yan ay surface area, the correct answer is letter B, 96 pi square centimeters. Next, number 23. A water tank in the shape of a cylinder has a height of 10 feet and a diameter of 8 feet. What is the volume of the tank in cubic feet? So ang shape natin dito ay cylinder. So yan, cylinder. Drawing natin ang ating cylinder. Yan, ang ating cylinder. Ano ba ang hinahanap natin dito? Ang hinahanap natin, what is the volume? Ayan, volume ng cylinder. Ang volume ng cylinder equal lang yan sa area nitong base natin na circle. So pi r squared times height. Okay? So yan lang ang volume natin. So given, ang height daw natin ay 10 feet. Okay? So ang height nito ay 10 feet. So dito ko na lang ilagay sa labas. Ang height ay 10 feet. Ang diameter ay 8 feet. So diameter ay 10 feet. Ibig sabihin ang radius natin ay kalahati ng 8. So ang radius ay 4 feet. So substitute na lang natin. So therefore, ang volume natin ay pi. Ang radius ay 4. Kalahati lang netong 8 na diameter. So we have 4 squared times height given ang height na 10. So solve lang natin. Therefore, the volume is 4 squared. That is 16 times 10.
we have 160 times pi. So 160 pi cubic feet. Ayan, cubic feet. So therefore, letter A ang tamang sagot. Okay? So dito sa plane tsaka solid geometry, kailangan lang dito kabisado natin yung mga formula. So medyo madali lang. Ang problema, pag hindi nyo alam yung formula, so doon lang hihirap itong solid geometry. So next, number 24. A basketball has a diameter of 9.5 inches. What is the volume of the basketball in cubic inches? Ayan, so basketball, no? So ibig sabihin, sphere ito. Diameter daw natin ay 9.5 inches. So diameter ay 9.5 inches. So ibig sabihin, ang radius ay kalahati. Kalahati ng 9.5, so that is 4.75. Okay? Hatiin lang natin ito. And then tinatanong, what is the volume of the basketball in cubic inches? So ano ang volume ng sphere? Ang volume ng sphere ay 4/3 pi r cube. Pi r cube. So substitute lang natin, we have 4/3 pi, and then ang radius natin ay 4.75. I-cube lang natin yan. So, i-calculator lang natin yan. So, pakita ko na nga sa calculator. Maglabas lang ako ng calculator dito, scientific calculator. Ayan, idire-diretso lang natin. Unahin ko na itong 4.75 cube. I-cube ko muna, 4.75. Unahin ko ito. Cube, ito yung exponent ko, xy. Ayan. Cube. Press ko muna yung equal sign. Okay, so ito yung 4.75 cube. I-multiply ko sa 4. So, times 4. And then times pi. Ito yung pi. And then last, divided by 3. So divided by 3, equal sign, ayun na yung sagot, 448.92. 448.92. So, ang lumabas, ito lang pinakamalapit. Siguro hindi dito sa choices, ginamit na pi ay 3.14. 3.14 lang siguro. Okay? Kaya 448.69 dito. Yung eksakto talaga 448.92. So try nga natin kapag hindi ni round off, 3.14 lang. So tingnan natin kung mag-eksakto dito sa choices. Sabihin yung choices hindi pa ang ginamit na eksakto. So raise natin sa 3 times 4 and then times 3.14. And then, equals natin, divided by 3. Equals, ayun. So, ibig sabihin, yung nasa choices, 3.14 lang. Ang eksakto talaga itong pi sa calculator. Okay? So, 448.69 ang ating sagot. Volume is 448.69 kapag ang pi na ginamit ay 3.14 lang. Ni-round off na agad. Okay, so next, number 25. A cube has a surface area of 54 square units. What is the volume of the cube? So given yung surface area ng cube. So ang ibig sabihin ng surface area, kung ito yung cube, yung area ng bawat side. Yan yung area ng bawat side. Okay? So dahil cube nga, ang bawat side ng cube, ang bawat area ng side ng cube ay s squared. Okay? So dahil merong 6 sides ito, ang surface area ng cube ay equal sa, multiply lang natin sa 6. So 6s squared. So given daw ang surface area ay 54, hinahanap natin ay volume ng cube. Okay? So volume ang hinahanap. Ang volume ng cube, ang formula ng volume ng cube ay s cube. Okay? So, i-substitute natin yung mga given natin. Ang surface area daw ay 54. So, okay, substitute natin dito. So, we have 54 is equal to 6s squared. Solve lang natin yung s bago natin makuha itong volume. Divide both sides by 6. So, divide both sides by 6. 54 divided by 6, that is 9 equals s squared. Kunin natin ang square root ng both sides. Positive lang ang kukuhanin natin. Square root of 9, that is 3. So since meron tayong value ng side, i-substitute natin dito sa volume. So we have 3. Yung value ng S ay 3. And then i-cube natin. 3 cube, that is equal to 27. So ang volume ay 27 cubic units. Letter A ang tamang sagot. Okay, so next, number 26.
A rectangular prism has a lateral edge of 3 and the perimeter of its base is 34. What is the lateral surface area of the prism? So pag sinabi nating lateral edge, kailangan alam niyo tong term na ito. Sa rectangular prism, pag sinabing lateral edge, ang ibig sabihin niyan, height lang yan. Okay? Lateral edge, ibig sabihin lang doon ay yung height. Yung height ng ating prism. Okay? Height ng rectangular prism, yan lang yung tinatawag na lateral edge. Ang lateral edge daw natin ay equal sa 3. Tapos given ang perimeter of its base, perimeter ng base daw natin ay 34. Ito yung base natin, itong nasa ilalim, tsaka itong nasa ibabaw. Okay? So itong length, itong dito gawin natin ito length, ito naman kabila yung width. Para makuha natin given ang perimeter ay 34. Ang hinahanap natin dito, what is the lateral surface area of the prism? Pag sinabi nating lateral surface area, ibig sabihin lang niyan, area netong paligid lang, netong side. Hindi kasama yung top tsaka bottom. Hindi kasama ito. Itong top tsaka itong bottom, hindi kasama. Pag ulitin natin ha, pag sinabi nating lateral surface area nung gilid, hindi kasama yung top at bottom. So ito lang, ito sa harap, tsaka ito sa likod, tsaka itong dalawang gilid. Okay? So yun ang ating lateral surface area. So therefore, ang magiging lateral surface area natin, ano ba yung area nitong side natin, dalawang side? That is 2 times area nitong part na ito ay height times width yan. Plus, ito namang nasa harap. Ano ang area nitong nasa harap? Eh di length times height. Okay? So we have 2 times length, length times height. Okay? So ngayon, meron tayong given na perimeter. Masosolve natin, i-substitute natin sa perimeter nitong rectangle. Perimeter ng rectangle ay equal sa 2L plus 2W. I-substitute natin itong 34 given kasi yan daw yung perimeter. So therefore, we have 34 equals 2L. Ito namang L plus W, pwede natin i-factor yung 2. Factor out natin yung 2. So magkakaroon tayo ng 2 and then L plus W. Okay? Tapos divide natin both sides by 2. Maka-cancel na itong 234 divided by 2 is 17 equals L plus W. Na pwede nating i-substitute dito. Kasi ito i-factor, may lateral surface area tayo. Pwede nating i-factor dito yung, may 2 dito. Na-miss ko yung 2 dito. 2LH ito. So may 2H parehas yan. Baliktarin nga natin ito. Gawin nating HL. Parehas yung may 2H. I-factor out natin yung 2H. Magkakaroon tayo dito ng W plus L. Okay? So ngayon, i-substitute na natin yung mga given. Ang height natin ay 3. So we have 2 times the value of height ay 3. Tapos may value na tayo ng W plus L. Ito yung W plus L, that is 17. So therefore, i-multiply lang natin yan. 2 times 13, 2 times 3, that is 6. Times 17, so 6. 6 ito, times 17, that is equal to 102. So ito na yung ating lateral surface area. 102 square units, letter B ang tamang sagot. Okay? Next, number 27. How many gallons of paint are needed to cover a room that is 4 meters long, 3 meters wide, and 2.5 meters high if a gallon of paint covers about 40 square meters? So ang gagawin natin dito, kunin lang natin yung volume or hindi pala volume, surface area pala dapat, no? Kasi sabi, how many gallons? Gallons of paint are needed to cover a room that is 4 meters long, 3 meters wide, and 2.5 meters high. Siyempre, ang ipipaint natin yung labas, hindi naman yung loob, no? So, ang gagamitin pala natin ay surface area. Surface area ng rectangular prism nung room. Rectangular prism, so ang surface area natin ay 2LW plus 2LH plus 2, ano pa yung wala dito? WH. Okay? So yan ang surface area. Pag nakuha na natin yung surface area, i-divide natin dito. Kasi ang sabi, a gallon of paint covers 40 square meters. Okay? So substitute lang natin.
May dimension tayo dito kahit magkapalit-palit yan. Okay lang, no? 4 meters, 3 meters wide, and 2.5 meters high. So yung height natin, ayan, 2.5 meters. Pero sabi ko nga, kahit magkapalit-palit yan, okay lang. 4 meters long, so yun yung length natin. 4 meters, and then yung width natin ay equal sa 3 meters. Okay, so i-substitute lang natin sa formula. We have 2 LW. So combination lang yan ng tigda dalawa dito sa tatlo nating units dito or tatlong given na yan. 2 times 4 times 3 plus 2 LH. So ito yung L at H. So we have 4 times 2.5 and then plus 2 WH naman. So WH 3 tsaka 2.5. 3 tsaka 2.5. So i-calculator lang natin ito. 4 times 3, that is 12 times 2, we have 24. Plus 2 times 2.5, that is 5 times 4, that is 20. Plus 2 times 2.5, that is 5 times 3, we have 15. So i-add natin lahat yan. We have 44 plus 15. 44 plus 15, we have 59. 59 square meters ito. So tapos, yung bawat isang paint, ayan, cover 40 square meters. So i-divide lang natin. Kasi 59 square meters yung ating surface area, i-divide lang natin yan. 59 divided by, ito yung magagawa sa isang galon. So we have divided by 40. The answer is 59 divided by 40. We have 1.475. So 1.475 gallons yung magagamit para mapintahan yung room. Okay? So next, number 28. How many cubic yards of earth must be used to make a railroad embankment 500 feet long if a cross-section of the embankment is an isosceles trapezoid whose bases are 20 feet and 45 feet and whose legs are 18 feet each? Cubic yards yung how many cubic yards of earth, no? Yun yung tinatanong. So ibig sabihin yan, volume ng trapezoid. Kasi no, ang cross section daw nung embankment is an isosceles trapezoid. So ibig sabihin volume ito ng trapezoid prism. Trapezoid prism yung mangyayari dito. So ibig sabihin ang volume niyan ay area ng trapezoid times yung length. Times yung length. Yung length natin, ayan, 500 feet long. Okay? So, yan lang yung volume na kukuhanin natin. Area ng trapezoid, that is 1/2 base 1 times base 2. No? So, gawin na lang natin. Para diretso na, B1 plus B2 times height divided by 2. And then, i-multiply natin dun sa length. Okay? Okay, so substitute natin yung mga given natin. Ang sabi, ang bases daw natin, ito yan, 20 feet by 45 feet. Okay? So we have 20 plus 45, yan yung dalawang base natin. And then, i-multiply natin sa height. Excuse me. Excuse. So i-post ko muna at ako yung uubo. Okay, so balikan na natin yung ating problem. Yung height natin dito, wala pa palang value itong height, isosolve pa natin. Then we have divided by 2 dito, no? Itong height, isosolve pa natin ito and then meron pa tayo ditong times length. Yung length ay 500 feet long. I-drawing muna natin yung cross-section natin. Cross-section trapezoid, di ba? May trapezoid tayo dito. Meron dito ang legs down nung 18 feet. Ang legs netong trapezoid natin. So given daw, so magkakaroon tayo dito, magkaka-right triangle tayo dito. Ay sorry, napalipat. Magkakaroon tayong right triangle dito kasi isosceles trapezoid ito no? So itong taas ay 20. Ito yan, 20 feet. Itong baba ay 45 feet. Tapos yung legs natin dito, 18 parehas. Okay? So ito, lagyan natin ng x dito. X ito parehas. So gawin lang natin yung isa na lang. Ito, magkakaroon tayo ng right triangle dito. Ang hypotenuse ng right triangle natin, 18. I-solve natin itong x. Kasi itong x dito, ang total nito 45, tas may 20 dito sa taas. Ibig sabihin 45
is equal to, i-add natin ito, 20 kasi ito eh, no? So ito 20. And then may dalawang x sa magkabilang dulo. So ang 45 ay equal sa dalawang x kaya 2x plus 20. So masasolve natin yung x. Itong x dito masasolve natin. Okay? So subtract tayo ng 20 to both sides. Subtract ng 20 to both sides. 2x is equal to 45 minus 20. That is equal to 25. Divide both sides by 2. Therefore, ang x natin ay 25 divided by 2, 12.5. Okay? So 12.5 na ito. Tapos masosolve na natin yung height. Okay? Isolve natin ang height gamit ang Pythagorean theorem. So sabi sa Pythagorean theorem, ang square daw ng legs natin, ang square ng legs, h squared plus itong 12.5. So we have 12.5 squared ay equal sa square ng hypotenuse, 18. 18 squared. So therefore, we have h squared plus square natin yung 12.5. 12.5 squared, that is 156.25 is equal to 18 squared, that is 324. Itong isa, volume ito ha. Hatiin nga natin, napadikit na. So therefore, h squared, subtract tayo ng 156 to both sides. So lipat lang natin sa kabila, subtract natin. So minus 156.25. So therefore, we have h squared is equal to 324 minus 156.25. The answer is 167.75. Kunin natin ang square root ng both sides. So therefore, ang height natin ay square root. So we have 12.95 feet. Huwag na nating kuhanin lahat yung nag-appear sa calculator. Naka-round up ito ha. So baka may rounding errors tayo dito. Okay, so 12.95 yung height. Ipalit lang natin dito. 12.95. Okay? So ngayon, isolve na natin yan. I-calculator na lang natin. Naka-appear pa yung kanina, no? Calculator na lang natin ito. 20 plus 45. So unahin ko na yung 20 plus 45. Ayan, 65. Times, ito, 12.95. So, 12.95 divided by 2. So, divided by 2. Ito yun. And then times 500. So, times 500 equals, yun, eksakto yung sagot natin, letter D. 210,437.50. Okay? So, eksakto yung sagot. So, yun yung volume natin. Letter D ang tamang sagot. 210,437.50. Ano ito? Cubic. Cubic yards pala yung tinatanong, ano? So, parang meron ditong may tricky part pa pala dito, no? Ang tinatanong, how many cubic yards of earth pala, no? Tapos, yung mga given natin, puro feet yung given. Puro feet. So therefore, itong 210,437.50, ito ay cubic feet ito. Eh ang tinatanong cubic yard. So ano ba ang conversion ng cubic yard sa feet? Convert natin ang yard to feet. Ang 1 yard ay 3 feet, di ba? So ang 1 yard ay equal sa 3 feet. So tingnan nga natin kung hindi natin alam kung typo ito o magkaiba talaga yung unit, ano? Ang conversion kasi, ang 1 yard ay equal sa 3 feet. So kung ang answer natin dito ay cubic feet, i-convert natin ito sa cubic yards, posible, ito puro mga maliliit, no? So ito na nga yung tricky part dito. I-convert natin yung cubic yards sa cubic feet. So kung ang 1 yard ay equal sa 3 feet, kapag kinube natin yan, 1 cubic yard, ang 1 cubic yard ay equal sa 3 times 3 cube ito, no? So magiging 27 cubic feet. So para ma-convert natin itong cubic feet sa cubic yard, divide natin sa 27. So pag dinivide sa 27 yan, so itatype ko lang sa calculator natin. Nasa calculator pa ata yung sagot, no? Okay, so ito yan.
210, no? 4750. Divide natin sa 27. Okay? So, wala sa choices, no? Wala sa choices. So, ibig sabihin, baka typo siguro ito sa reviewer. 1 cubic. Okay, so siguro ito ay typo ulit. Siguro ito, galing tong reviewer. So, sorry, no? Wala, cubic yard. Siguro cubic feet dapat ito. Kasi kapag dinivide natin itong cubic feet divided by 27, ang lumabas, ano no? So ulitin ko nga, i-divide ko ulit sa calculator. Tama naman, yun pa yung naka-appear sa calculator natin eh. Pag dinivide sa 27, 7,000 talaga wala sa choices. So dahil wala sa choices, siguro or sigurado ito ay typo ito. Imbis na cubic yards, siguro cubic feet dapat ito. Cubic feet kasi ito yung sagot natin, letter D, eksakto yan. Okay? So dahil wala sa choices kapag kinonvert ito. So typo, sorry. So next, number 29. What is the capacity of a hopper, a container that can hold and dispense bulk materials such as grain, rock, or trash in a shape of inverted square pyramid? So, pampagulo na lang yung mga nandyan, haba, no? Importante lang yung shape. Shape of an inverted square pyramid of sides 8 feet and 16 feet deep. So, what is the capacity daw? Capacity. Yan, of a container that can hold and dispense bulk material. Capacity, ibig sabihin nito, volume, no? Kasi ang figure natin, inverted square pyramid. So, hinahanap natin capacity. So, dapat ang unit ay cubic feet. Cubic feet dapat, no? So, itong choices natin dito is square feet. Itong isa dito, cubic feet ito. Okay? Nagkaparehas eh. Okay? So, ang hinahanap natin capacity. So, ibig sabihin, volume ang hinahanap dito. Tanggalin na natin sa choices itong letter A tsaka itong letter C. Kasi square feet. Kailangan nating unit ay cubic feet. Ayan, cubic feet yung A at B. Okay? So, ano ba ang volume ng pyramid? Ang volume ng pyramid ay area ng base. Area ng base times height ito. Area ng base. Eh, ang sabi dito, square pyramid or divided by 3 ito no? Area ng base divided by 3. Kapag kapag square pyramid, nilagay natin ang formula, volume of square pyramid. Ang formula na ginagamit dito ay area ng base. Ayan, 1/3. Basta may ano tayo, pyramid, may divided by 3 lagi ito no? So, ang formula na gagamitin natin dito ay 1/3 b squared. B squared h over 3. Okay? So, where yung b, ito yung base natin. Yung square yan, yung side. Side ng square, yung b na nandito sa formula natin. Area ng base times height yan divided by 3. Area ng base times height divided by 3. So tandaan, basta mga pyramid, meron niyang divided by 3. Area ng base, itong b squared. Okay? So b squared kasi square nga, square pyramid. So given daw ang sides natin, ayan ano yung given natin? Inverted square pyramid of sides 8 feet and 16 feet deep. So ang b natin dito ay equal sa 8 feet. Tapos yung deep, yan yung height, 16 feet. Substitute lang natin. So makuha natin yung volume, ang b natin ay 8. So we have 8 squared times height ay 16. Divide natin sa 3. So i-calculator na lang natin yan. So i-calculator. So we have 8 squared. So 8 squared. So 64 times 16.
and then divided by 3. So the answer is 341.33. Cubic feet dapat. Okay? So ang tamang sagot ay letter B. 341 341.33 cubic feet dahil volume nga yan, yung capacity. So letter B ang tamang sagot. So may typo ako dito, square feet parehas yung nakopya ko. Okay, so last number, number 30. A reservoir in the form of an inverted right circular cone with a diameter of 10 meters and a depth of 30 meters is being filled with water. How long will it require an inlet pipe to fill this reservoir if the water pours in at a rate of 35 cubic meters per hour? Okay? So ano ang formula ng ating formula ng cone ay 1/3. Ang gagamitin natin ditong formula ay ito, right circular cone. Ang volume niyan, tandaan itong cone, 1/3 yan ng volume ng cylinder. Ang cylinder, di ba? Ang cylinder ay pi r squared times height. Ang cone ay divided by 3 lang. Okay? So yan ang volume ng cone. Okay? Pi r squared h divided by 3. So tandaan niyo palagi yan sa pyramid tsaka sa cone laging may divided by 3. Okay? Yung cylinder tsaka yung ayan, yung sa prism yun eh. So divided by 3 parehas. So yun yung palatandaan diyan. So ang sabi ng mga given natin, diameter ay 10 meters. So diameter 10 meters, ibig sabihin ang radius ay kalahati ng 10, so 5 meters ang radius natin. Depth of 30 meters, so height yon, 30 meters ang height. Being filled with water, how long will it require an inlet pipe to fill this reservoir if the water pours in at a rate of 35 cubic meters per hour? Kunin muna natin yung volume. Tapos, kung ilang oras, i-divide lang natin dito. Kasi ito yung rate, no? 35 cubic meters per hour para mapuno yung reservoir ng water. Okay, so substitute lang natin sa yung mga given natin. So we have pi, ang value ng R natin ay 5 meters. So 5 na lang muna ilagay. Ang height ay 30 meters. And then divided by natin sa 3. May square itong 5. So 5 square. Okay, dire-diretso lang natin ang pagta-type sa ating calculator. Ang gagamitin ulit natin, pi, hindi yung 3.14 ang gagamitin natin, yung kompleto. 5 squared, so i-type ko na 25. Okay, 5 squared, 25. Times 30 times pi, ito yung pi, times pi, divided by 3. So divided by 3, that is 785.3981. Okay? Ilagay ko muna dito, ito yung volume. Ang volume ay 785.3982. Ni-round off ko na. Yan yung volume. Para makuha natin yung how long, ilang oras, i-divide lang natin itong volume natin. Itong volume, i-divide lang natin dito sa rate natin, 35 cubic meters per hour. Okay? So balik tayo dun sa calculator. Naka-appear pa lahat ng mahaba dito, hindi naka-round off. I-divide ko sa 35. Divided by 35, press equal sign. So ayan na yung sagot. 22.44 pag ni-round off, ayun, letter A, naka-round off. 22.44 hours. So letter A ang tamang sagot. So pag dinivide natin, ang tamang sagot ay 22.44 hours naka-round off. So letter A. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa video na ito at sorry dun sa mga typo. Parang may tatlo ata akong typo sa problem. Okay? So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.